wala. Hello. Good morning po sa gabos na nagdadamog sa Satuya ngunyan. Welcome po digdi sa Radyo Veritas Legazpi, as in welcome digdi sa tuyang programa ang Diocese ngunyan. Pag-uulayan ta po digdi ang updates hali po sa Chancery kan Diocese of Legazpi. This is Father Jem Penetrante, kaibahan ta si Katiwalang Mike Resco sa technical side, as in good morning po sa gabos. Sana po nakapagsimba na po kamo. This is another week that we are starting with the Lord's Day. Today is the 15th Sunday in Ordinary Time. And we also call this the Good Samaritan Sunday. Dahil sa Ebanghelyo po ngunyan, you guessed it right, ang kagurang na nag-iistorya manungod sa iyang parabola na an Good Samaritan. And I'm sure most of us are very familiar kan laog kan parabolang iyan kan kagurangnan, igwang sarong tawo na hinabunan and he was left half dead. Dangan may duwang tawong nag-agi who were supposed to help him pero da itinabangan ang nagtabang so ikatulong tawo, sarong Samaritano, sarong foreigner na dainya man kamidbid alagad nagtabang sa iya. Of the three, sabi kan kagurangnan, iyo ini ang kapwa, ang neighbor, we ought to express mercy to others. Kaya, ining Domingo pong ini, in imbitasyon sa Satuya, iyo ang pagpahiling nin pagkaherak sa satuyang kapwa. Punan ta po, siring kan dati, medyo nahaloy-haloy po kitang day nakapag-broadcast, pasensya na po, nakulon po kitang concerns, as in, ngunyan lang kita nakaresyong giraray, siring kan dati, nag-greet po kita kan sa tuyang mga kapadian na nagse-celebrate kan sa indang mga birthday, as in mga anniversary, o kung igwaman po kamo gustong i-greet na bakong padi, please drop them dyan po sa satuyang chat box. We are currently being heard live sa Radyo Veritas Legazpi 1008 kHz, pati po sa 94.7 Spirit FM Legazpi, as in man sa satuyang YouTube channel na Veritas Legazpi. And we are also being heard digdi po sa Facebook live stream kan Radyo Veritas Legazpi and also the Facebook page of the Diocese of Legazpi. So, i-greet ta po na ang mga nagse-celebrate na kapadian. And ngunya na simana, mayo pong nagse-celebrate nin anniversary sa ordination, sa pagkapadi o pagkaobispo. Tigwalang po kita nin tulong padi who are celebrating their birthdays this week. Inutunta po ang ma-celebrate ngunya na July 16. Kapistahan ni po iyan ng mga Carmelite. The Feast of Our Lady of Mount Carmel, July 16. Nakikisumaro po kita sa parokya kan Malilipot, siring man sa Carmelite Nuns of the Holy Trinity, dyan po sa Divine Mercy Monastery sa Kawakawa, sa Ligao. So, happy fiesta po soon, sisters. Happy fiesta man sa Malilipot, ka Father Paul. Yan, asinan sa iyang pag-iriba. Ngunyan pong July 16, ma-celebrate po ning birthday, pero may po sindang sabay mag-birthday, parehas pong Josefino, nagklase sa San Jose Seminary. Reverend Father Kevin James Fonasier, ngunyan, parochial vicar, dyan po sa Padre Pio Shrine Parish, as in siya man po ang station manager digdi sa Veritas. So, I'm sure, ega po sindang celebration digdi sa radyo. Ano, Mikey, gwa? Pwedeng maki-birthday, maki-attend kung may surprise party para kay Father Kevin. Father Kevs, ano ang perspektibo mo manungod anong perspektibo mo manungod sa pa-birthday na ini? Yan, as in kasabay niya pong nagba-birthday taon-taon, is si Reverend Father J.B. Gargaseran, sa kuya pong batchmate sa ordination. Father J, happy birthday man po sa imo. He is presently the spiritual director of Mater Salutis College Seminary. He is also the campus minister of Bicol University, and he is our diocesan archivist. So yan ang sa iyang mga trabaho. Nag-aadal po siya ngunyan, manungod sa spiritual accompaniment kan sa tuyang mga seminarista, mantang nag-ahalat po kita kan burukasan kan klase
So ipangajita po ang sa tuyang mga seminarista because they are about to begin. Some have begun. Ang naga, I'm sure, nag-open na po kan sa indang formation year. Ipamibita po ang sa tuyang mga nagpapadi na lugod, giyahan sinda kan kagurangnan, tugutan sindang makapag-participate in the formation that is being given to them. So, igot pa pong nagsasabay sa tuya sa live stream, yaon po si Tita Jing, Mary Agnes Rodriguez, kay iba mi po digdi sa St. Jude, as in, nag-work po siya dyan sa St. Agnes. Diyos marhay na aga, Father Jem. Happy Sunday. Happy Sunday man po and hope to see you here. Although, tapos na ang mga misa ko, tulong misa na po ako ngunyan na aga, digdi sa St. Jude. We're, by the way, broadcasting live here at the Diocesan Shrine and Parish of St. Jude Thaddeus sa Lapu-Lapu Street. Hindi po sa kuyang kwarto. Natapos pa sanang magbunyag. Pag nagdalagan pa po ako pasiring sa istasyon, mauubusan sa kuyang oras. Yan. So, yan kita digdi sa St. Jude. And also joining us as usual, po si Tita Henrietta Lomandas Real. Good morning, Father Jem and everyone. Siya po ang mami ni Father Totot Real. And also joining us is Tita Amy Bell. Si Tita Bell is also working with us here at St. Jude. Sabi niya, Happy Sunday po, Father Jem, and God bless. Mga katiwala, sa bago na pag-ulayan taan, parabola kan marhay na Samaritano. And you know, this story is not just a story of old. It is relevant as it was in the time of Jesus, still relevant in our time today. And we are applying it because of a particular moral concern, social concern. We'll talk about that sa pagbabalik po kan sa tuyang programa. Diyan lang po kamo, mabalik pa ang Diocese ngunyan. Digdi sa ang Diocese ngunyan, salamat po sa mga nagsasabay sa tuya sa Facebook live stream. Yaon si Papa Lars Mayor, ang sa Kuyang Barber, yaon man si Kuya Melo, tugang po ni Father Neil Arana sa muyang kurapara ko digdi sa St. Jude, and si Brother Vince Pag-Ilagan ng Apostolic Vicariate of Calapan. Mga katiwala, sabi ta kasubago digdi sa tuyang ebanghelyo ngunyan, pinag-uulayan taan, parabola kan marhay na Samaritano, the parable of the Good Samaritan. And in connection with that, ang sa tuya pong namumutan na obispo, His Excellency Most Reverend Joel Z. Bailon, igwa pong surat para sa satuya. He has instructed the clergy na ngunya na Domingo sa gabuspong Santa Misa, babasahon po ini sa iyang surat pastoral, sarong pastoral exhortation, manungod po sa moral crisis kan online gambling. Tugutan po nindo ako, nabasahon ini, tanganing makatabang po sa satuyang paghurup-hurup, dakulaon po ining challenge para sa satuyang sosyedad ngunya ng mga panahon. If you'd like a copy of this, yaon po ini sa Facebook page kan Diocese of Legazpi, pati po kan Radyo Veritas Legazpi. Kindly look it up dahil yaon po dyan in Bicol, in English, pati po ang kopya ka itong statement na hali po sa CBCP. Dahil po, ining surat ni Bishop Bong is a shorter adaptation, localized adaptation kay ito pong statement kan Catholic Bishops Conference of the Philippines. Let me begin now. Namumutan ng mga tugang kay Kristo sa ebanghelyo niya na Domingo na dangugtaan parabola kan marhay na Samaritano. Sarong tawo na daili ng pasan ang pagsakit nin sarong kapwa, kundi makusog ang buot na naghiro na may pagmakulog asin pagkahera. Igwangon yan sa satuyang takaw ni naglalakop na pagsakit na silensyong nakakaapektar kan kadakol sa satuyang mga pamilya, urugnaan, jóvenes. Bilang mga pastor na sinugo sa pag-ataman kan karahayan asin dignidad nin tawo, nangangapudan kami na bako sa paglikay o kawaran nin pakiaram, kundi sa pagkaherak asin katotoohan, ini sa tuyang atubangon na may responsibilidad. An online gambling naglalakop siring sa sarong silensyong virus. Rinaraot ang mga buhay,
rinurumpag ang mga relasyon, asin inuuripon ang kadakol sa adiksyon, asin utang. Sa puon, garo makaugmahon asin bako man maraot, makadagka kung ika ng gagana, alagad sa huri, naging kung pandok ini nin krisis sa satuyang panahon. Bako sa na ining problemang personal, saro ining sistema, tanganing dakupon, patuodon, asing pakinabangan ang pagkadesperado kan mga tao. Ining sarong bagay na nagpupuon sa pagkawat, natatapos sa hilom na kawaran nin paglaom. Tinutukdoan ka ini na maghinugak ang tao, asin mag-asa na sana sa swerte na dara kan huwego. Alagad sa huri, ang urog na apektado iyo ang mga dukha, mga hoben, asin itong mga dati nang nagagabatan ang mga sakit nin buhay. Ang online gambling, bako sa ng isyong moral. Saro man po ining public health as in mental health concern. Ang adiksyon sa pagsugal, nagdadara nin kadapol sa kapurisawan, sa pagkaraot nin mga relasyon, depresyon, pati na pag-isip na maghugot o suicide. Sa likod kan atraksyon, kan lambang screen, kan cellphone, tibaad igwang sarong kalag na silensyong nagsasakit, igwang sarong pamilyang paluway-luway na nagkakawaratak, sarong futuro na hilom na nagagaba. Kay puhantang magsimbag, bako sa paagi nin pagkondenar, kundi sa espiritu na may pagkahirak asin katotoohan. Kaumayan po ang kaipuhan kan mga tao, bakong pagpasupog. Suporta ang kaipuhan ninda, bakong pagsilensyo. Asin kaipuhan ninda nin mga komunidad na andam maghiling kan sa indang mga lugad, asin magtabang na bulungon sinda, bakong lampasan min paghiling, asin pasiparahon sana. Sa laog kaining jubileo nin paglaom, Jubilee of Hope, sa tuyang ipinoproklamar ang ebanghelyo ni Kristo, igwang kapangyarihan na darahon kita sa tunay na katalingkasan. The gospel of Christ can lead us to true freedom. Ang katalingkasan po sa kauripnan na ini kan online gambling addiction, bako sa na pong hali sa personal na esfuerzo o paghinguwa, kundi ali sa katotoohan, sa grasya, asin pakisumaro sa kapwa.